from a broken family. So, growing up, ang kasama ko po sa bahay, bukod kay mama at kay kuya, ang aking mga pinsan ko na mga nakakatanda, which is Ate Donna, Kuya Ferdy, Kuya Alvin, Tito Kit, and Ate Lisa. So, sila po yung nakasama namin sa Manila. And during those times, hindi ko po nag-feel na kami ay from a broken family dahil sa support po ng mga pinsan, especially po ni Tito Kit. Siya po yung umako ng role ng being a father. So, yun po ang aking laging iniisip at never ko po naging problem na nawalan ako ng father, na nag-separate ang aking parents kasi nandyan po lagi sa amin si Tito Kid. Ever since po na small, maliliit pa lang kami ng kuya ko. And one more thing po, bukod po sa pag-support na sa amin sa studies, sa mga allowance, na-feel ko na special talaga yung treatment niya sa akin nung buntis po ako. Nasa Dubai na po ako noon. Nalaman niya na kailangan ko maunang umuwi kasi po pag lalaki, binibigyan lang ng short vacation para sa paternity leave. So sabi niya, sinong kasama mo uuwi? Sabi ko, ako lang po dito ulit. So dali-dali po siya nagsabi na gusto kong pumunta ng Dubai. Sabi ko, anong gagawin mo sa Dubai, Tito Kit? Basta gusto ko mamasyal. Pero deep inside, inamin niya sa akin, ayokong umuwi kang mag-isa. Kailangan may kasama kang pauwi ng Pinas kasi buntis ka. So, doon pa lang po na-touch na talaga ako. At saka, lalo na nung nanganak po ako. Siguro po, most ng gamit ng anak ko ay from Tito Kit. Including po yung mga monthly celebrations ng anak ko. Yung mga outfit, OOTD ng anak ko ay galing po sa aking Tito Kit. So, yun lang po, gusto kong i-treasure talaga. At yung mga messages niya sa akin, especially po nitong na-hospital siya, kahit na po may sakit siya, very concerned po siya sa kanyang skincare. So, lagi niya po kung tinatanong, Joy, dry ang skin ko, anong i-a-apply ko? Okay ba ito? Ganito ba ang aking dapat i-apply? Sabi ko, Tito Kit, basta ganito po ang mga i-a-apply nyo, mag-i-improve ang skin nyo. So, mas concerned po siya sa skin niya kaysa sa kanyang sakit. Yun po ang napipil ko. Pero, last February, nag-decide po kami mag-bakasyon after how many years dahil po sa pandemic. Hindi ko po ina-expect na ang aming magiging vacation na magiging masaya kasi nag-plan po siya ng Boracay trip sa amin. Napalitan po yun dahil kailangan niya namin siyang samahan sa hospital. Parang mixed emotions yung nangyari po na yun nung napunta kami sa hospital na yun. Na traumatic at the same time na privilege ako kasi thankful nandun ako sa time na kailangan niya ako. Kasi po sa dami na itinulong sa akin ni Tito Kit, yung time na kailangan niya ng mga kasama, grateful ako na nandun ako sa moment na yun para lang kahit paano in short time naparamdam ko sa kanya na maalagaan ko man lang siya at sinabi niya yun sa akin at iba doon na parang na-dream niya daw yun na pag-uwi ko aalagaan ko siya. So may mga ganun po si Tito Kit na naisip. And then tinry ko po magpaalam for this coming December para sa reunion. Hindi po ako pinayagan. So, nung sinabi lang sa akin na may ibigay sa akin this November, hinarap po ko na po yung opportunity na yun. So, buti na lang po talaga kasi yun na po pala ang magiging last na pagkikita namin ni Tito Kit. Last hug and last moment, although yung time po na yun ay medyo down siya. Pero ay lang po namin talaga na kahit paano ma-uplift yung kanyang feelings. And yung time po na yun, ewan ko, parang traumatic na po ang nangyayari kung uuwi ako since February and November. Lagi pong may bad news sa kanyang health. So, nung November po, hindi ko kagandahan na naging result ng kanyang
nag-plan sila for reunion, may mga families na parang nagbo-back out na umattend ng reunion. So, nag-try po talaga ako mag-reach out sa kanila. Lagi ko sinasabi, please attend kayo ng reunion. Isipin nyo na lang, for Tito Kit na lang. Sabi ko, make Tito Kit happy naman. Sabi ko, kasi hindi natin alam kung mauulit pa yun. And buti na lang po talaga na kompleto silang nung nakaka-attend ng reunion. So, yun lang po. Gusto ko lang pong mag-thank you kay Tito Kit. Salamat sa lahat ng guidance mo sa amin, Tito Kit. Salamat at hindi mo kami pinababayaan ng family, ng Ventura family. And sorry po kung may mga times, Tito Kit, na hindi ko na ibigay yung mga dapat maibigay sa inyo dahil malayo po ako. Ayoko po sanang isipin itong nangyari na to. Ang gusto ko lang i-treasure yung magagandang alaala natin. I love you so much, Tito Kit. Never kitang makakalimutan. You're a part of my life. I will be forever grateful na naging bahagi ka ng buhay ko. Thank you po. Yun lang po.